Hinamak na manugang. Kabanata 145. Ano? Kumunot ang noo ni Alex Dixon at agad na nagtanong, kumusta ang sugat ni Dad? Saang ospital siya? Nasa Jinling Hospital si Dad. Nataman ang ulo niya at maraming dugo ang nawala sa kanya. Nawalan siya ng malay bago pa man siya makarating sa ospital. Halika dito dali. Nanginginig ang boses ni Jane Lewes at may bakas ng paghikbi sa nagmamadaling tono. Siya ay palaging kalmado. Hindi pa nakita ni Alex Dixon na nawalan na siya ng lakas ng loob ng ganito. Agad niyang napagtanto ang kaseryosohan ng bagay na iyon. Sige, pupunta ako dyan. Walang sabi-sabi, agad na tumakbo pababa si Alex Dixon. Ang ulo ng nasugatan ay nasugatan sa isang aksidente sa sasakyan, at madalas ay may panloob na pagdurugo. Kung naantala ang paggagamot sa nasugatan, malaki ang posibilidad na hindi makarating sa ospital ang nasugatan, at mamamatay siya kaagad. Pagdating ni Alex Dixon sa ospital, nakita niya kaagad si Jane Lewes na nakatayo sa labas ng operating theater. Ang kanyang mukha ay maputla, at siya ay mukhang absent-minded. Mayroon din siyang grupo ng mga kamag-anak mula sa Lewes family sa tabi niya, at may pinag-uusapan sila. Agad namang lumapit si Alex Dixon. Alam mo pa talaga kung paano pumunta. Biglang sumugod si Helena sa gilid at sinigawan siya habang umiiyak. Basura ka. Hiniling ko na sunduin mo siya, saan ka nagpunta? Naaksidente ang papa mo, at lahat ng ito ay dahil sa iyo. Puno ng galit ang mukha niya, at sinugod niya si Alex Dixon. Tiniis ni Alex Dixon ang pambubugbog mula sa kanyang biyenan, at itinaas ang kanyang ulo hanggang sa tanungin si Jane Lewes, kumusta ang sitwasyon ni tatay? Namumula at namamaga ang mga mata ni Jane Lewes habang nakatitig kay Alex Dixon at nagtatanong. Di ba pinasundo ka sa papa ko? Bakit ka pumunta sa Gold City Hotel? Nakasalubong ko si Ming Nooran sa daan. Hiniling niya na ihatid ko siya. Bago natapos ni Alex Dixon ang kanyang tanong, biglang nagalit si Helena. Hinawakan niya ito at pinagalitan, nitong mga araw na ito ay maaga kang umalis at late kang nakauwi. Kaya may kasama kang ibang babae. Noon, nagpakasal si Jane sa isang walang kwentang tao na tulad mo. Hindi ako sang-ayon na pakasalan ka niya. Ngayon ay nangligaw ka pa ng ibang babae. Ma, may ginagawa po ako nitong mga araw. Nag-aatubili na ipinaliwanag ni Alex Dixon na hindi niya maaaring ipaalam kay Helena ang tungkol sa kanyang tulong sa studio ni Jane Lewes sa ngayon. Basura. Walang kwentang bagay. Nabalisa si Helena. Tinuro nito ang ilong nito at sinimangutan, kung hindi dahil sa hindi ka gumagawa ng mga gawaing bahay nitong mga ilang araw, hindi na sana lalabas si Albert para bumili ng gulay. Nabangga siya ng sasakyan. Kasalanan mo ang lahat. Ang ilang kamag-anak mula sa Lewes family ay mabilis na nagtungo upang hilahin pabalik si Helena at patuloy na hinikayat siya. Tumingin si Jane Lewes kay Alex Dixon at naramdaman niyang parang may dinidiin na bato sa kanyang puso. Ito ay lubhang hindi komportable. Bagamat sinabi sa kanya ng dahilan na ang aksidente sa sasakyan ay walang kinalaman kay Alex Dixon. Ngunit nang marinig niyang sinabi nito na pinasakay niya si Ming Nooran, agad na lumundag ang hinaing sa puso ni Jane Lewes. Nabigo siya sa kanya. Malamig na sabi niya, si tatay ay tumatanggap ng emergensyang paggamot. Ang sikat na doktor na natagpuan ng kaibigan ko ay darating dito mamaya. Maaari kang bumalik. Hindi pa nawala ang galit ni Helena at itinulak niya ang lahat ng responsibilidad kay Alex Dixon. Nagpupumiglas siya habang sinasabi, Alex Dixon, simula nang sunduin mo ang ibang babae, hiwalayan mo na si Jane. Ayaw ka na ng Lewes family. Nagulat ang mga tao sa paligid at natigilan si Alex Dixon. Tumingin siya kay Jane Lewes. Sinabi ni Helena ang mga bagay tulad ng diborsyo noon, ngunit sa tuwing sasagutin ni Jane Lewes. Ngunit ngayon, nakatayo sa gilid si Jane Lewes na may maliit na ekspresyon at hindi gumawa ng ingay. Puno ng disappointment ang mga mata niya. Nagpipigil ng galit si Alex Dixon at sinabing, Ma, kasalanan ko naman sa pagkakataong ito. Pero huwag kang mag-alala, gagamutin ko talaga si tatay. Kaya mo ba siyang pagalingin? Lumapit si Lewes Mingfeng at sarkastikong sinabi, hindi mo ba alam kung sino ka? Brute force lang ang meron ka. May natutunan kang diskarte sa pakikipaglaban, ano pa ba ang magagawa mo?
Nabalian mo ang kamay ni Mark. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumagaling. Ngayon, naaksidente si Albert dahil sa iyo, at ikaw ang kapahamakan ng Lewis family. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at sinabi kay Jane Lewis, "Pamangkin, sa kondisyon mo, maaari kang magpakasal sa isang lalaki na higit na mabuti sa kanya. Bakit mo siya kasama? Dapat makinig ka sa iyong ina at mabilis na hiwalayan, si Alex Dixon, para makaiwas sa paghihirap gaya ngayon. Kailangan mo pa siyang suportahan." Ang mga salita ni Lewis Mingfeng ay parang iniisip niya si Jane Lewis, ngunit kinasusuklaman ni Lewis Mingfeng si Alex Dixon at gustong itaboy siya sa Lewis family. Si Alex Dixon, ang bastard na ito, ay natuto ng martial arts mula sa kung saan, ngunit talagang napilaya ni Alex Dixon ang kamay ng kanyang anak. Sa una, natagpuan na niya si Shou Changqi para gamutin ang kamay ni Mark Lewis. Pero biglang may nangyaring iba. Alam ni Shou Changqi ang pinagmulan ng tabletang ito. Sinaway siya ni Shou Changqi. Hindi ginamit ni Shou Changqi si Mark Lewis. Kahit anong pakiusap ni Lewis Mingfeng, sinabi lang ni Shou Changqi na sa darating, hanggat hindi nagkakasakit ang mga tao ng Lewis family, hindi niya sila gagamutin. Pumayag din ang ilang kamag-anak ng Lewis family. "Helena, bakit mo pinili ang taong ito bilang iyong manugang? Isang bagay na wala siyang silbi, ngunit talagang nagpunta siya upang maghatid ng ibang babae. Si Jane ay kasama niya sa nakalipas na 2 taon at siya ay nagdusa ng husto. Mas mabuti kung siya ay hiwalayan. Mabuti kung makipag-divorce siya. Sa qualifications ni Jane, siguradong makakahanap siya ng mayaman na magiging asawa niya. Bakit kailangan niyang pakasalan ng mahirap na lalaking ito?" Si Helena ay orihinal na nagalit kay Alex Dixon. Bilang karagdagan sa panghihikayat ni Lewis Mingfeng at ng iba, agad niyang sinabing, "Jane, ngayon ay ilalagay ko ang aking mga salita dito. Dapat mong hiwalayan si Alex Dixon. Maaantala ka niya. Sa ilang taon na ito, kailangan mong hilingin sa kanya na bayaran ka ng 100,000 yuan para sa pagkawala ng iyong kabataan. Ang basurang ito ay walang silbi." Matagal na niyang gustong makipagdiborsyo ang kanyang anak, ngunit pinoprotektahan ng kanyang anak na babae si Alex Dixon. Sa tuwing tatawagan niya ang kanyang anak na divorce, magagalit ang kanyang anak. Sa kalagayan ng kanyang anak na babae, ang pagpapakasal sa isang mayamang pamilya ay isang piraso ng cake. Noon pa man ay umaasa siyang habang tumataas ang katayuan ng kanyang anak, tataas ang kanyang katayuan at magiging masaya siya sa buhay kasama ang kanyang anak na babae. Sa huli, pinakasalan ng kanyang anak si Alex Dixon. Si Alex Dixon ay mahirap at walang silbi. Umasa pa siya sa pamilya Liu para suportahan siya. Malungkot ang mukha ni Helena habang sumisigaw, "Jane, papatayin na niya ang tatay mo. Kung hindi ka hihiwalay ngayon, wala kang ina." Si Jane Lewis ay walang magawa at galit na lumingon kay Alex Dixon. "Di ba sabi ko umalis ka na? Bakit hindi ka pa umaalis? Baka naman may silbi ang pagstay mo dito. Makakahanap ka ba ng sikat na doktor? O kaya mo bang iligtas ang tatay ko?" Sa sandaling ito, labis siyang nadismaya kay Alex Dixon. Bagamat dati ay iniisip ng lahat na si Alex Dixon ay basura, hindi kailanman naisip ito ni Jane Lewis sa ganitong paraan. Pero ngayon, nakaramdam siya ng pagod. Matapos ilabas ni Jane Lewis ang kanyang galit kay Alex Dixon, bumaling siya sa kawalan. "I have asked a friend to find a famous doctor. You are not needed here. You can leave. I don't want to see you." Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng elevator, at isang figure ang lumabas sa malalaking hakbang. Nang makita ni Alex Dixon ang taong ito, biglang nanlamig ang mukha nito. "Junwei, nandito ka." Agad na napalitan ng saya si Helena mula sa galit. Tuwang-tuwa siyang umakyat para salubungin siya at mainit na tinawag, "Siguro pinaghirapan mo, di ba? Halika at magpahinga sandali." "Tita, hindi po ako pagod." Nagpasa si Gao Junwei ng ilang bag. "Bumili ako ng ilang ginseng dixongzis, at iba pang mahahalagang halamang gamot. Gumastos ako ng 40 hanggang 5,000. Kapag bumuti na ang kalusugan ni Tiyuhin, gamitin mo ito para pandagdag sa kanyang katawan." Hindi naiwasang magtanong ni Alex Dixon, bakit siya nandito? "I asked him to come." Malamig na sabi ni Jane Lewis, "Nagdusa ang tatay ko ng brain injury.
Kilala ni Gao Junwei ang direktor ng ospital na ito. Ang director ay isang brain specialist. Tumulong si Gao Junwei na makipag-ugnayan sa direktor at pinatuloy ang tatay ko, nasa ospital. Kabanata 146. Huwag mo siyang pansinin. Galit na sabi ni Helena, si Junwei pa rin ang mainitin ang loob. Tumulong siya sa paghahanap ng doktor at bumili ng mamahaling tonics. Hindi siya tulad ng walang kwentang taong walang alam. Sinabi niya ito sa harap ni Alex Dixon. Ayaw ni Helena na bigyan siya ng mukha. Ang ganitong uri ng basura, anong mukha ang mayroon siya upang manatili sa Lewis family? Si Gao Junwei ay mayaman, may malawak na network, at napaka-mapagbigay. Habang tinitignan siya ni Helena, mas nagustuhan niya ito. Nagsisi siya na pinakasal ang kanyang anak kay Alex Dixon. Naisip na niya ito. Ano man ang mangyari, kailangan niyang hayaan ang kanyang anak na hiwalayan si Alex Dixon. Ang kanyang anak na babae ay kasama ni Gao Junwei. Ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa pagsunod sa isang walang kabuluhan na nabuhay sa isang babae. Sa pag-alalay sa kanya ni Helena, mas naging walang takot si Gao Junwei. Aniya, Alex Dixon, masyadong mapait ang buhay kasama mo si Jane. Kung may konsensya ka, hiwalayan mo na siya. Huwag mong hayaan na kumita siya para suportahan ka. Sinadya ni Gao Junwei na taasan ang tono ng kanyang huling pangungusap para marinig siya ng lahat. Maaaring tiisin ni Alex Dixon ang hindi makatwirang mga aksyon ng kanyang biyenan, ngunit hindi ito nakakatulong na sineseryoso niya si Gao Junwei. Agad niyang sinabi ng malamig, ano ang kinalaman nito sa iyo? Malapit nang malugi ang pamilya Gao. Mas mabuti pang bumalik ka sa Haicheng at tingnan kung may matutuluyan ka pa. Ang mukha ni Gao Junwei ay naging pangit habang sinasabi, kahit gaano ako kasama, hindi ako mapakali sa iyo. Alex Dixon, anong klaseng ugali ito? Sumugod si Helena. Inihagis niya ang bag sa kanyang kamay sa katawan ni Alex Dixon at nagmura, bakit mo isinusumpa ang Gao family? Kapus lang sa pondo ang Gao family. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa kanila? Kung hindi dahil ang tulong ni Gao Junwei, hindi man lang mababayaran ng tatay mo ang medical fees. Anong silbi mo? Ipagkanulo mo ang anak ko. Humanap ka ng ibang babae. Sa pagkakataong ito, hindi alam ang mga kamag-anak ng Lewis family, maging ang mga doktor at nurse sa malapit ay tumingin kay Alex Dixon ng may panghahamak. Isang lalaking nabuhay sa isang babae, hindi lang umasa sa asawa para suportahan siya, naghahanap pa siya ng ibang babae. Ang kanyang balat ay mas makapal pa sa pader ng lungsod. Ilang beses siyang sinaktan ni Helena sa mukha, ngunit hindi pa rin niya mailabas ang galit. Maginhawa niyang kinuha ang woli sa tabi ng dingding at inatake si Alex Dixon. Alex Dixon had no choice but to grab it and explain, Nay, hindi ako naghanap ng ibang babae. Kilala rin ni Jane si Meng Nooran. I don't care about that. Si Junwei ay nagbayad at nagsumikap. Mas mabuti pa siya kaysa sa isang basurang tulad mo. Matigas na sabi ni Helena, humihingi ka agad ng tawad kay Junwei. Nanay. Hindi nakayanan ni Jane Lewis na ipagpatuloy ang panunood at nakita ang noo niyang sinabi, tama na. Wala kang dapat pakialam dito. Pilit na sabi ni Helena, hindi ako pumayag na magpakasal kayo. Kapag pigilan mo ulit ako, bububugan din kita. Kung hindi siya humingi ng tawad ngayon, kung pinoprotektahan mo siya, huwag mo akong tretuhin bilang nanay mo. Walang magawang sinabi ni Alex Dixon, Nay, walang kinalaman ang bagay na ito kay Jane. Sino ang nanay mo? Huwag mo akong tawaging nanay. Galit na putol ni Helena, wala kang pera at lakas. Isa ka lang basura. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Junwei. Tinuya din siya ng ilang kamag-anak ng Lewis family at hinayla pa si Jane Lewis palayo, hindi siya hinayaang madamay. Tuwang-tuwa si Lewis Mingfeng nang makita ito. Siya ay nagsulsul at nagsulsul sa tagiliran, pinapaypayan ang apoy. Si Alex Dixon ay itinulak ng kanilang kamag-anak ng Lewis family. Galit na tinitigan siya ni Helena. Upang hindi hayaan ang kanyang biyenan na gumawa ng gulo ng walang dahilan at magulo ang kanyang asawa, kailangan niyang magsalita. Salamat sa pag-aalala mo sa aking ama. Nagmamalaki si Gao Junwei at buong pagmamalaking sinabi, N. Sa wakas ay nanalo na siya ng isang round. Kahapon, nawala lahat ng mukha niya.
Ngayon, si Alex Dixon ay pinagalitan ng kanyang biyenan hanggang sa lumuwa ito ng dugo. Sobrang saya ang naramdaman niya. Maangas niyang sinulyapan si Alex Dixon at sadyang sinabi kay Helena, "Tita, ilang taon siyang pinalaki ni Jane at malamang ay hindi nakaipon ng karaming pera. Ako na ang magpapagamot ni Uncle. Simula ngayon, hiwalay na siya ni Jane. At hindi na kailangan pang lumabas para magtrabaho. Magiging ayos lang siya basta sa bahay lang siya magpahinga. At kayong dalawa, bibili ako ng malaking bahay para mag-enjoy kayong dalawa." Ang mga salitang ito ay lalong nagpasaya kay Helena. Habang tinitignan niya si Alex Dixon, lalo na siyang naaayawan sa kanya. Si Gao Junwei pa rin ang matino. Kung ikukumpara kay Alex Dixon, si Gao Junwei pa rin ang mas mabuting maging manugang niya. Umisi si Alex Dixon sa kanyang puso. Baon sa utang ang pamilya Gao sa Haicheng. Nagkaroon ng sapat na pera si Gao Junwei para makabili ng malaking bahay, at maging ang tinitirhan niya ay halos may sangla. Nagsisinungaling lang siya sa kanila sa Jinling City. Itinuring na ni Helena si Gao Junwei bilang kanyang magiging manugang. Puno ng pagmamahal ang kanyang mukha, at hindi na niya kailangan pang tingnan si Alex Dixon. Si Alex Dixon ay nasa masamang kalooban. Alam niyang hinahabol ni Gao Junwei ang kanyang asawa, ngunit wala siyang karaming pera. Pero kahit anong sabihin niya ngayon, hindi siya pinakinggan ni Helena. Pinigil niya ang galit at tumalikod na para maglakad papuntang banyo para kumalma. Inalalayan ni Gao Junwei si Helena, at ngini siya ng likod ni Alex Dixon. Ano ba naman? Gusto pa rin siyang paglaruan ng taong walang pera at kapangyarihan. Nag-imbestiga na siya kahapon. Ang dalawang kotseng iyon ay hindi binili ni Alex Dixon. Sa ilalim ng kanyang pagsuyo, ibinigay sa kanya ng dalawang malalaking putok ang dalawang sasakyan. Ang Lamborghini na isinangla ni Father Gao ay binili rin ng mga big shot at saka inilipat sa mga kamay ni Alex Dixon. Walang pera ang lalaking ito. Matapos malaman ang katotohanan, habang iniisip ito ni Gao Junwei, lalo siyang nagalit. Nakaramdam siya ng sobrang hiya. Isang madaldal na pandaraya ang talagang naloko sa kanya. Kaya tinawagan muli ni Gao Junwei si Jane Lewes, gustong sabihin na nagsisinungaling si Alex Dixon sa sasakyan, ngunit nang malaman niyang naaksidente si Father Lewes at pumunta sa ospital, bigla niyang naramdaman na dumating na ang pagkakataon. Agad siyang tumakbo at sinubukang pasayahin siya. Kinayla si Jane Lewes sa ward. Nang marinig niya na si Alex Dixon ay pinilit na humingi ng tawad sa kanyang ina, labis siyang nalungkot. Nagalit siya, hindi dahil hindi dumating si Alex Dixon sa oras. Sa halip, talagang hindi binanggit ni Alex Dixon ang isang salita tungkol sa pagpapadala niya kay Meng Nooran sa telepono. Ikinwento lang niya ito nang tanungin siya ng kanyang ina sa ospital. Dahil dito, hindi komportable si Jane Lewes sa kanyang puso, at lalong hindi kaaya-aya. Hindi kaya sa puso niya, hindi siya mapagkakatiwalaan. O kaya naman ay talagang may malabong relasyon sa pagitan nila ni Meng Nooran. Sa oras na ito, ay nalalayan ni Gao Junwei si Helena sa ward. Mabilis na inayos ni Jane Lewes ang sarili at nagtanong, natapos na ba ni tatay ang kanyang operasyon? Sabi ni Gao Junwei, mayroon mga 10 minuto pa. Nasugatan ang utak ni Uncle noon, at ngayon ay nabundle siya ng kotse. Pansamantala lang itong ginagamot ng doktor at gumamit ng conservative treatment. Pero hindi na mahalaga. Tatay ko. Tinawagan na niya, si Dean Liu. May meeting siya sa Karatig Lungsod. Babalik siya agad para operahan. Nagpasalamat si Jane Lewes, salamat. Buti na lang kilala mo si Dean Liu. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Ayos lang. Mapagbigay na sabi ni Gao Junwei, si Dean Liu mula sa Ling City Hospital ang pinakamagaling sa larangan ng brain surgery. Siya ay isang matandang kakilala ng Gao family. Siguradong magiging maayos si Uncle sa kanyang operasyon. Bumantong hininga si Helena at sinabing, si Dean Liu ang pinuno ng operasyon sa utak sa Jinling. Hindi na siya nag-o-opera. Ang pag-imbita sa kanya na maging punong surgeon ay hindi isang bagay na maaaring imbitahan ng isang ordinaryong tao. Ngayon lang, tinawagan ni Old Lady Lewes si Dean Liu, hindi man lang sinagot. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Gao Junwei at inikot ang ulo para tanungin si Jane Lewes, anak, ngayong nandito na si Junwei, nilinaw ko na rin ang sarili ko.
Bukas, pupunta ka at ang basurang iyon sa Civil Affairs Bureau at ang mga pamamaraan ng diborsyo. Kabanata 147. Nanay. Napakunot noo ni Jane Lewes, hindi alam ang sasabihin. Hindi kinaya ng kanyang ina si Alex Dixon sa simula. Bukod pa rito, nasaktan ang kanyang ama ng isang aksidente sa sasakyan ngayon, kaya mas lalo niyang hindi nagustuhan si Alex Dixon. Saway ni Helena, tingnan mo kung gaano kabait si Junwei sa iyo. Lalo pa niyang hinanap si Dean Liu para sa iyong ama. Walang pera at kapangyarihan si Alex Dixon. Kaya ba niya ito? Nay, huwag po kayong mag-alala sa amin ni Alex. Nakita ni Gao Junwei na malapit ng mag-away ang dalawa, kaya nagpanggap siyang mabait at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Tita, dumating po ng kondisyon ngayon ni Uno. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa hiwalayan. Pagkatapos sabihin iyon, ipinaliwanag niya, ang kamakailan ay namuhunan ang Gao family sa kanilang mga proyekto, at ang mga pondo ay hindi na i-circulate ng ilang sandali. Huwag makinig sa kalokohan ni Alex Dixon. Ginagarantiyahan ko na matapos ang lahat ng mga pondo sa ang kumpanya ay na-withdraw, ang mga kita ay hindi bababa sa 100 milyon. Todong ngiti si Helena nang marinig niya na napakayaman ng Gao family. Mabilis niyang sinabi, kapag gumaling ang iyong tiyuhin, matutuwa siyang makita ka. Sinabi ni Gao Junwei, tita, huwag kang mag-alala. Si Dean Liu ay may malapit na relasyon sa aking ama. Talagang tutulong siya. Sinulyapan ni Jane Lewes si Gao Junwei ngunit walang sinabi. Hindi rin niya nagustuhan ang pagiging matulungin ni Gao Junwei, ngunit alam niya na si Dean Liu mula sa Ling City Hospital ang brain surgeon sa bansa. Maging ang mga taga Jing City ay maaaring hindi siya maimbitahan. Tinulungan sila ni Gao Junwei na mahanap si Dean Liu. Marami siyang koneksyon sa likod niya. Paano niya pakakawalan? Kung si Alex Dixon, hindi niya magagawang imbitahin si Dean Liu, at hindi rin niya ito makikita. Higit pa rito, ang mga kamag-anak ng Lewes family sa labas ay nagkakaisa rin na humimok sa kanya na hiwalayan si Alex Dixon. Naramdaman nilang lahat na mas magaling si Gao Junwei kaysa kay Alex Dixon. Ayaw ni Jane Lewes na makipag-ugnayan sa Lewes family, ngunit si Helena ay may malapit na relasyon sa Old Lady Lewes at Lewes Mingfeng. Hindi niya pinakinggan ang kanyang payo. Naglakad si Alex Dixon sa washroom at nagwisik ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Umiti siya ng mapait. Ngayon, ang kanyang biyenan ay napakabangis na masasabing ginawa niya ang kanyang makakaya. Para hindi magalit ang asawa, tiniis niya ito. Kung ibang tao ang nang-ahas na maging bastos man lang sa kanya, tiyak na hindi niya ito mapapatawad. Pagkatapos maghugas ng mukha ni Alex Dixon, tinawagan niya si Shou Changqi. Elder Shou, natapos mo na ba ang ipinagagawa ko sa iyo? Mabilis na sumagot si Shou Changqi, Master Dixon, nasa ibang bansa na ako, ngunit sinabi ko na sa aking nakababatang kapatid ang tungkol sa iyong biyenan. Ang aking junior na kapatid ay isang doktor sa operasyon sa utak. Huwag mag-alala tungkol sa kanyang mga kasanayan sa medikal, nasa ospital ka kaagad. Mabuti yan. Tumango si Alex Dixon at ibinaba ang telepono. Habang papunta rito, nakipag-ugnayan siya kay Shou Changqi at tinanong kung pwede siyang pumunta. Gayunpaman, si Shou Changqi ay kadadating lang sa ibang bansa para dumalo sa isang medikal na seminar, kaya tinawag niya ang kanyang nakababatang kapatid. Bagamat sinabihan siya ni Jane Lewes na umalis, alam ni Alex Dixon na kung talagang aalis siya, tiyak na maghihiwalay sila. Lumabas siya ng banyo at bumalik sa operating theater. Nakita niya sa malayo na si Gao Junwei ay mukhang mabuting manugang. Inalalayan niya si Helena at naghintay sa labas ng pinto kasama niya. Nang umakbay si Alex Dixon ay nakita rin siya ni Gao Junwei at agad siyang pinagalitan. Di ba pinaalis ka na namin? Bakit hindi ka pa umaalis? Kaya ko naman si Jane. Makakagulo ka lang dito. Ang kanyang tono ay malinaw na nakikita si Alex Dixon bilang isang tagalabas. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Magsasalita pa sana siya, nakita niya sa gilid si Helena na galit na nakatingin sa kanya. Nalulunok na lang niya ang mga salitang lalabas sa bibig niya. Hindi niya pinansin si Gao Junwei at sinabi kay Jane Lewes, inimbitahan ko ang isang sikat na brain surgeon. Hayaan siyang makita ang ating ama mamaya.
Tumingin si Jane Lewes kay Alex Dixon at ilang beses na kumislap ang malamig niyang mga mata. Kahit na ano, bagamat walang silbi si Alex Dixon, isinapuso pa rin niya ang biyenan. Napabuntong hininga siya. Si Alex Dixon ay walang maraming koneksyon, ngunit siya ay talagang mahusay sa iba pang mga bagay. Sa kanyang buhay, maaari lamang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Kung tutuusin, nahulog na ang loob niya sa kanya. Umisi si Helena at sarkastikong sinabi, anong klaseng magaling na doktor ang maaari mong kunin? Inimbitahan ni Junwei ang sikat na dinliw mula sa departamento ng utak. Huwag kang manggulo dito. Bilisan mo at umalis na. Mapanuksong sabi din ni Gao Junwei, Alex Dixon, don't tell me nag-imbita ka ng manghuhula. Wala ring sinabi si Jane Lewes. Alam niya ang ginawa ni Alex Dixon noon. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya na mag-imbita ng mga tao na tretuhin ang kanilang ama, ang taong inimbitahan niya ay mas mahusay kaysa kay Dinliw. Sabay-sabay na ring nag-usap ang mga kamag-anak ni Lewes family na nanunuya kay Alex Dixon. Nakita ito ni Jane Lewes at hindi nakita ito. Ang sabi niya, huwag kang magulo. Nag-imbita si Junwei ng mas magaling na doktor. Pwede ka nang umuwi. Naaksidente ang tatay natin. Paano ako makakaalis? Matigas na sabi ni Alex Dixon, at malapit nang dumating ang doktor na inimbitahan ko. Huwag mong dalhin sa akin ang mga naglalakbay mong doktor. Galit na sabi ni Helena. Sa harap ng pamilya Lewes, kung nakita si Alex Dixon ng grupo ng mga doktor ng voodoo mula sa Pandaraya, isa itong ganap na kahihiyan sa kanya. Sa sandaling ito, biglang ngumiti si Gao Junwei at nagsabi, Tita, dahil may magandang intensyon si Alex, hayaan siyang mag-imbita ng isang tao. Nagkataon, malapit nang dumating si Din Liu. Tingnan natin kung kaninong mga medikal na kasanayan ang mas marami at mahusay. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Ang pagkakataong ito ay maaaring magwala kay Alex Dixon sa harap ng buong Lewes family. Sa ganitong paraan, wala siyang mukha na hindi hiwalayan. Kahit na inimbitahan ni Alex Dixon ang isang sikat na doktor, paano niya maihahambing kay Din Liu? Bagamat nakangiti si Gao Junwei, halatang nakakainis ang kanyang ekspresyon. Kahit anong hirap ni Alex Dixon, walang kwenta. Si Alex Dixon ay hindi kasing yaman niya, at wala rin siyang koneksyon. Karapat-dapat ba siyang maging pantay sa kanya? Sa sandaling ito, isang kaguluhan ang nagmula sa ibaba. Natuwa si Gao Junwei. Nandito na si Din Liu. Maghintay kayo dito. Bababa muna ako at batiin siya. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang naglakad papunta sa elevator. Bumaba na rin si Alex Dixon. Sumimangot si Jane Lewes at sinabing, huwag kang pumunta at manggulo. Sabi ni Alex Dixon, nandito rin ang doktor na inimbitahan ko. Bababa ako at titingnan. Jane, hayaan mo siya. Napatingin si Gao Junwei kay Alex Dixon na may halong paghalik. Gusto niyang makita kung anong klaseng doktor ang inimbitahan ni Alex Dixon. Dahan-daang sumara ang pinto ng elevator. Agad na tinanggal ni Gao Junwei ang kanyang disguise at mabangis na sinabi, pinalo mo ako kahapon. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay lumabas ka sa ospital. Kung hindi, iinsulto kita sa harap ni Jane at hayaan ang lahat na makita kung anong uri ng tao ka. Sa elevator. Silang dalawa lang ang nasa elevator. Si Alex Dixon ay tamad na nagpanggap pa at mahinang sinabi. Gao Junwei, layuan mo ang asawa ko. Kung hindi, mawawala ang buong pamilya mo sa mundong ito. Natigilan sandali si Gao Junwei, at isang alon ng galit ang dumaloy sa kanyang ulo. Binato niya ng suntok si Alex Dixon. Naglakas loob ka pa bang takutin ako? Hindi man lang nagtaas ng mata si Alex Dixon. Malamig ang kanyang mga mata, parang may tinitingnan siyang langgam. Isang suntok ang ibinato ni Gao Junwei, ngunit bigla niyang naramdaman na nanlabo ang kanyang paningin. Namiss niya talaga. Hindi gumagalaw si Alex Dixon na nakatayo sa harapan niya pero sumablay ang suntok niya. Sa sandaling ito, dahan-daang bumukas ang pinto ng elevator, at ilang tao ang nakatayo sa bulwagan sa labas ng pinto. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gao Junwei, at lumabas siya na may ngiti sa labi. Din Liu, nandito ka na sa wakas. Tumangala si Alex Dixon at tumango rin kay Din Liu na nasa labas ng elevator.
Kamay na sana si Dean Liu kay Gao Junwei nang bigla niyang makita si Alex Dixon sa likod niya. Agad niyang binawi ang kamay at inabot kay Alex Dixon. Magalang niyang sinabi, "Master Dixon, hiniling sa akin ng aking nakitang kapatid na lalaki na." Right at this moment, biglang tumingin si Alex Dixon sa kanya. Natigilan si Dean Liu at naintindihan agad ang ibig niyang sabihin. Sa sandaling ito, hinawakan ni Gao Junwei ang kanyang kamay at tuwang-tuwang sinabi, "Dean Liu, matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan. Ang tatay ko ay si Gao Jun mula sa Haicheng. Nakipag-ugnayan na siya sa iyo noon pa, di ba?" Kabanata 148. Tumingin si Dean Liu kay Alex Dixon at magalang na tumango. Hindi niya narinig ang sinabi ni Gao Junwei, kaya kusang nakipagkamay siya at binawi iyon. Nilunok ni Gao Junwei ang kanyang lalamunan, at ang kanyang mukha ay namula sa pananabik. Ito ang sikat na Propesor Liu Chengyin. Noong nakaraang taon, ang pinakamayamang tao sa Haicheng, si Li Tailei, ay personal na dumating upang magpagamot na may napakagandang regalo. Gayunpaman, hindi man lang siya pinapasok ni Liu Chengyin at pinaalis siya ng yaya. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang kakayahan ng kanyang ama. Talagang nagawa niyang imbitahan ang medical expert ng bansang ito. Kung mapapagaling ni Propesor Liu ang karamdaman ni Father Lewis, mas lalo pang magmumukhang inutil si Alex Dixon. Siguradong magiging tapat si Jane Lewis sa kanya. Gayunpaman, napansin din ni Gao Junwei na si Propesor Liu ay tila hindi nasisiraan ng loob. Nakatingin ang kanyang mga mata sa kanyang likuran. Tumingon siya at nakita niya si Alex Dixon na nakatayo sa likuran niya. Agad naman siyang sumimangot. "Umalis ka sa daraanan ko. Huwag mong harangan ang dinadaanan ni Professor Liu." Nang marinig ang panunumbat ni Gao Junwei, bumalik sa katinoan si Liu Chengyin at tiningnan siya ng masama. Matapos magalit ni Gao Junwei kay Alex Dixon, mabilis itong yumuko at tumalikod. Umiti siya at sinabing, "Professor Liu, manloloko ang taong ito." Nakahanap din siya ng doktor na pupunta sa ospital. Siyempre, hindi maikukumpara sa kanya ang kwek-kwek na hinahanap niya. Kahit na sumakay siya sa elevator na katulad mo, natatakot siyang madungisan ang reputasyon mo. "Kwak?" tanong ni Wang Yao. Hindi na maganda ang ekspresyon ni Liu Chengyin. Kung hindi nagparamdam si Alex Dixon sa kanya, magagalit na sana siya on the spot. Napatitig din kay Gao Junwei ang dalawang katulong sa likod niya at pinagpawisan sila ng malamig. Nililigawan niya si kamatayan. Ang numero 1 henyo sa Nanguang, ang nakababatang kapatid ng makajos na doktor na si Shou Changqi, ang pambansang kampyon sa operasyon sa utak, si Propesor Liu, ay naging isang kwak sa bibig ng isang walang tao. Sa kabutihang palad, si Propesor Liu ay may mabuting pagpipigil sa sarili. Kung hindi, paano namatay ang taong ito? Hindi man lang niya malalaman. Tanong ni Liu Chengyin na may malungkot na mukha. "Kilala mo siya?" Hindi ito alam ni Gao Junwei, kaya't sinabi niya ng may pang-aalipusta, "Siyempre kilala ko siya. Siya ay matrilocal na manugang ng Lewis family, isang lalaking nabubuhay sa isang babae. Karaniwan siyang walang kakayahan. Marunong lang siyang manloko ng pera, babae, at mamahaling sasakyan. Hindi ko alam kung bobo ba ang mga iyon o hindi. Naniniwala talaga sila na handang makinig sa utos niya ang pandaraya." Napakadilim ng mukha ni Liu Chengyin, at may galit sa kanyang mga mata. Nagmamadali rin ang dalawang katulong sa likod niya, at natigilan. Kalokohang doktor. Tulala. Isa lang itong triple critical hit. Hindi lang niya pinagalitan si Liu Chengyin, pinagalitan din niya ang kanyang respetadong nakatatandang kapatid na si Shou Changqi. Siya ay tunay na isang talento. Sumimangot si Alex Dixon at malamig na sinabi, "Gao Junwei, wala akong oras makipagtalo sa iyo ngayon. Umalis ka nga." Walang takot na saway ni Gao Junwei, "Ikaw ang dapat mawala. Sa ugali mo, naglakas loob kang makipaglaro sa harap ni Propesor Liu. Ano ba? Nakakita ka pa nga ng kalokohan para pumunta dito. Nagtatakda ka lang ng mga tao, pataas." Tama na. Galit na galit si Liu Chengyin nang marinig niya yon. Galit na sigaw niya, "Mag-sorry ka agad kay Mr. Dixon." Nagulat si Gao Junwei sa kanyang dagandong. Natigilan siya. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay nag-react siya na parang hindi makapaniwala sa narinig.
Profesor Liu, kanino mo ako gustong humingi ng tawad? Namumula ang mukha ni Liu Chengyin, at sinabi niya sa malalim na boses, walang sinabi si Mr. Dixon. Iniinsulto mo lang ang iba ng ganito, mabait ka ba o hindi? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Gao Junwei, Profesor Liu, isa siyang manloloko. Nagdedeklara ako ng hustisya. Hindi ko masabi kung anong klaseng hustisya ang sinasabi mo. Malamig nang umuso si Liu Chengyin, nagpagalit ka sa panloloko. Ang mga salita mo ay vulgar. Nakikita ko lang ang ugali mo. Wala kang pinagkaiba sa isang gangster sa kalye. Natarante si Gao Junwei at kinakabahang tumingin kay Alex Dixon. Bakit biglang nagalit si Professor Liu? Naninindigan pa rin siya para sa panloloko. Hindi kaya magkakilala silang dalawa. Ngunit paano ito naging posible? Inimbestigahan niya si Alex Dixon at nalaman niyang isa siyang walang kapangyarihang basura. Ang vilya at mga mamahaling sasakyan sa kanyang mga kamay ay niloloko niya. Si Liu Chengyin ay sikat sa kanyang hustisya sa mundo ng medikal. Hindi niya kinaya ang mga hindi makatarungang bagay na iyon. Tiyak na wala siyang pakikitungo sa isang manloloko. Nataranta at nagulat si Gao Junwei, ngunit hindi niya alam ang dahilan. Kanina lang naging magalang si Liu Chengyin, ngunit bigla siyang naging masungit. Saan niya sinaktan si Din Liu? Ngunit hindi siya nang ahas na saktan si Liu Chengyin. Ang katayuan at pagkakakilanlan ni Din Liu ay ganap na durog sa Gao family. Higit pa rito, kung magalit si Liu Chengyin, maaaring umalis na lamang siya sa isang kisap mata at tumanggi na gamutin ang sakit ni Father Lewis. Higit pa rito, si Liu Chengyin ay nagkaroon ng maraming koneksyon. Maging ang kanyang ama ay nanginginig sa takot sa kanyang harapan. Kung talagang nagkaroon sila ng away, hindi siya basta-basta papakawalan ng kanyang ama. Ang lahat ng ito ay dahil kay Alex Dixon, ang basurang ito. Kung hindi siya nagpakita, hindi ito mangyayari. Si Gao Junwei ay kumukulo sa galit. Kailangan niya talagang humingi ng tawad sa ganitong uri ng basura. Bakit hindi agad namatay ang basurang ito? Ngunit kung hindi siya humingi ng tawad, hindi niya maaaring hayaang kumalma si Liu Chengyin. Pilit na lamang niyang nailunok pabalik sa kanyang tiyan ang kanyang galit. Tiniis niya ang kanyang galit at pinandilatan si Alex Dixon. With a cold face, he said perfunctorily, Alex Dixon, I didn't use the right words just now. Please move aside. Kahit na ito ay isang paghingi ng tawad, walang paghingi ng tawad sa kanyang mukha. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga mata para takutin siya ng mabangis. Basura. Get loose. Isang malamig na sulyap kay Gao Junwei ni Alex Dixon at lumipat sa gilid ng elevator, gumawa ng paraan para sa kanya. Naghihintay pa rin si Bianan sa resuscitation room. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Tumango si Liu Chengyin kay Alex Dixon na humihingi ng tawad. Dahan-daang bumaba ang elevator at bumukas ang pinto. Papasok pa lang si Liu Chengyin, may biglang tumakbo palabas ng elevator at nabangga siya. Mabilis namang nag-react si Alex Dixon na nasa tabi niya at ay nalalayan siya. Sa wakas ay nagawang tumayo ni Liu Chengyin. Gulat na gulat pa rin siya at galit na tumangala. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita ay sinimula na siyang pag-alitan ng taong nakabangga sa kanya. Bulag ka ba, o bulag ka? Anong ginagawa mo habang nakatayo sa pinto ng elevator? Hindi mo ba nakikita na nagmamadali ako? Nakaramdam ng awkward si Alex Dixon nang marinig niya ang pamilyar na boses na ito. Ang shrew na ito ay ang kanyang biyenan. Puno ng galit ang mukha ni Helena habang nakatitig kay Liu Chengyin. Napatingin siya kay Alex Dixon, na nakahawak sa kanya, at biglang parang string ng paputok ang bibig niya habang nagmumura. Alex Dixon, ito ba yung kwek-kwek na hanap mo? Di ba sabi ko umuwi ka na? Ano bang hinahanap mo? Muntik na niya akong matamba. Nagulat si Gao Junwei na nakatayo sa tabi niya. Mabilis siyang pumunta sa harap at sinabing, Tita, ito po. Junwei, huwag kang magsalita para sa basurang ito. Pinutol siya ni Helena bago niya natapos ang pakikinig. She said aggressively, matagal ko nang ayaw sa walang kwentang basurang ito. Anong klaseng doktor kaya ang ganitong klase ng basura? Baka pagalingin niya ang asawa ko ng isang dosis ng gamot sa daga. Puno ng pawis ang noo ni Gao Junwei at agad niyang pinuntahan si Helena.
Inabot pa lang niya ang kamay niya nang buksan iyon ni Helena. Dumampot siya ng walis at tinuro si Alex Dixon at pinagalitan. Nakakahiya ka, hindi ka ba naliligaw? Kapag hindi ka nawala, sasampalin kita hanggang mamatay. Bubugbugin ko pa ang kwek-kwek na inimbitahan mo. Pagkasabi noon ay ibinaba niya ang walis at tinamaan ito sa mukha. Si Liu Chengyin ay nakatayo sa harapan at walang oras para umiwas. Ilang beses siyang tinamaan ng walis sa mukha at nalungkot siya. Abangan ang susunod na kabanata.